muling magsitayo para sa ating panalangin ang pangungunahan ni Binibining Dunghaw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Manatiling nakatayo ang lahat para sa ating ehersisyo dahil nakikita ko na parang ang tamlay ng inyong mga katawan, parang hindi kayo masaya sa hapong ito. Alam niyo ba ang kantang Kung Ikaw Ay Masaya? Mabuti naman kung ganoon, kaya sabay natin itong kantahin at sayawin. Ayan. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo'y sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawing lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Ayan! Nakikita ko na parang may enerhiya na kayo. Kaya, bago kayo umupo, pakiayos sa inyong mga upuan, pulutin ang mga basurang makikita ninyo sa ilalim ng inyong upuan at ilagay ito sa tamang lalagyan. Aliwanag? Mabuti kung gayon. Okay? Sa uulitin, ako ang inyong magiging guro sa hapong ito. Ako siguro, Jimalin Rundain Mundido. Kaya, handa na ba kayo sa bago nating tatalakayin? Okay? Ngunit bago iyan, nais kong malaman kung sino nga ba ang lumiban sa araw na ito. Okay? Meron man o wala, bigyan pa rin natin ang ating mga sarili na masigabong palakpakan. Okay? Ayan. Sa ating pagpapatuloy, magbabalik tanaw muna ako kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang pagkikita. Sige, binibining mata. Maraming salamat sa iyong sagot, binibining mata. Wala na ba kayong katanungan tungkol doon? Wala na ba kayong karagdagan? Talaga ba? Kung wala na, tayo ay magpapatuloy. May mga ideya na ba kayo kung ano ang magiging topiko natin ngayon? Wala? Talaga ba? Okay. Kung wala, dahil wala kayong mga ideya, meron ako ditong mga ginulong-gulong mga salita. Ang gagawin ninyo ay ayusin lamang ito para makuha ninyo kung ano nga ba ang magiging topiko natin ngayon. Handa na ba? Okay. Sino ang pwedeng bumuo sa mga ginulong-gulong salita? Okay, Binibining Baldado. Palakpakan natin si Binibining Baldado dahil nakuha niya ang tama sagot. Okay, ang nabuong salita ni Binibining Baldado ay mga tanyag na tagasalin. Ngunit bago natin ipagpatuloy, nais kong ipaalam sa inyong lahat na meron tayong layunin na dapat makamit sa ating talakayan. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga tanyag na tagasalin, nakabubuo ng pagsalin mula sa wikang Ingles tungo sa wikang Pilipino at ire-representa ito sa harapan. Nabibigyang halaga ang mga tanyag
na tagasalin ng mga mag-aaral. Yan ang mga layunin na dapat natin makamit sa ating talakayan. Maliwanag? Ngunit bago tayo magpapatuloy, nais kong ipaalam sa inyo na meron akong alituntunin sa loob ng klase. Una, sumunod sa guro. Pangalawa, huwag mangopya. Pangatlo, makinig kapag nagsasalita ang guro dito sa harapan. Pang-apat, magtapon ng basura sa tamang lugar. Panglima, kapag gusto sumagot, itaas lamang ang kanang kamay. Naiintindihan lang ba? Mabuti naman kung gano'n. Ayan, ang magiging topiko natin ay tungkol sa mga tanyag na tagasalin. Kaya meron tayong 10 mga tagasalin dito. Una ay si Wilhelm von Humboldt. Siya si Wilhelm von Humboldt. Isa siya sa mga pioneer at larangan ng comparative linguistics. Isa siyang dalawang-wika, ngunit wala siyang gaanong kontribusyon sa pag-aaral ng pagsasalin. Si Wilhelm von Humboldt, isa rin siyang napakatalentado tao. Naintindihan lang ba si Wilhelm von Humboldt? Okay, kung gayon dadako tayo sa pangalawa. Siya ay si Claudine Picardet. Si Claudine Picardet, siya ay tagapagsalin ng huling bahagi ng ika-18 siglo. Siya ay dalubhasa sa pagsasalin ng iba't ibang paksa. Nakilala siya sa kanyang malawak na hanay ng mga lathalain sa siyensya mula Italian, German, English at Swedish sa French. Ayan, si Claudine Picardet, isa siyang meteorologist, mineralogist at chemist. Nakikita lang ba ang larawan ni Claudine Picardet? Mabuti naman kung ganon. Ngayon dadako na tayo sa pangatlo at ito ay si... Basahin ang sabay-sabay. Maraming salamat. Ito ang larawan ni Constance Garnett. Siya ay isinilang sa England. Kilala sa pagiging isa sa unang tagapagsalin upang isalin ang akdang Roshan sa Ingles. Si Constance Garnett isinilang noong 1891 at siya ay nasa ika-19 na siglong tagapagsalin. Ayan, si Constance Garnett. May katanungan ba tungkol ni Constance Garnett? Talaga bang wala? Kung ngayon, dadako na tayo sa pang-apat. Ito ay si Accra Bing. Accra Bing ang kanyang pangalan. Ito ang larawan ni Accra Bing. Isang babaeng Ingles. Isa rin siyang nobelista, makata at playwright at sumulat ng 19 na dula. Ayan ang kontribusyon ni Accra Bing. Ayan. Naintindihan na? Mabuti naman po. Ganon. And dadako na tayo sa panglima na tagasalin. Siya si Margaret Tyler. Ayan. May nakakilala ba ni Margaret Tyler? Wala. Ayan. Ito ang larawan ni Margaret Tyler. Ayan. Siya isinilang sa kalagitnaan na ika-16 na siglo. Isinalin niya ang akda mula sa Espanyol sa Ingles tulad ng Espejo de Principles, Y. Caballeros, ni Diego Ordonez de Calafora. Ayan. Naintindihan lang ba ang kontribusyon ni Margaret Tyler? Okay, mabuti kung gano'n. Ngayon, dadako na tayo sa ika-6. Ito ay ang Lucy Hutchinson. Okay. Si
si Losie Atchison. Ito ang larawan ni Losie Atchison. Unang tagapagsalin sa Ingles ng akdang Di Rerum Natura na isinulat sa Latin ni Lucretius. Okay. Ayan ang contribution ni Losie Hutchinson. Ayan. Ngayon, dadako na tayo sa pang-ito. Ito ay basahin lang sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Si Anne Deiser, isang Pranses ng scholar na dalubhasa sa pagsasali ng klasikong akda mula Griego sa Pranses tulad ng Odyssey at Iliad ni Homer. Ayan, ito ang larawan ni Anne Deiser. Ayan, makikita lang ba? Mabuting kung gano'n. Ngayon, dadako na tayo sa pangwalong tagasalin. Ito ay si Giuseppa Barbapiccola. Ayan, napakahirap ng bigkasin. Giuseppa Barbapiccola. Ayun, basahin ng sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Pinakilala niyang salin ay ang pagsasalin ng Principles of Philosophy ni René Descartes mula sa French patungo sa Italian at inilathala ito noong kailan inilathala? Okay, 1722. Ayan. Ngayon, dadako na tayo sa pang-siyam at ito ay si Katharina Algren. Okay. Siya si Katharina Algren. Okay. Ika-18 siglo na makata at manunulat ay multilingual at isalin ang wikang Aleman. Okay. Isalin niya ang wikang Aleman, Pranses at English sa wikang Swedish. Okay. Kabilang sa ilan sa mga kanyang mga salin ang tula ni Sedi. Ayan. Naintindihan lang ba si Katharina Algren? Okay, mabuti kung gano'n. Kung ngayon, dadako na tayo sa pang-sampo. Ito ay ang panghuling tagasalin. Nakikita lang ba ang litrato niya? Okay, napakaganda ni Anne Bacon. Ayan. Unang nagtrabaho niya ay ang pagsasali ng wikang Ingles ng Occhini Sermons na isinulat sa Italian ni Bernardino Ochino. Okay, isinilang din si Anne Bacon sa kalagitnaan ng ika-16 na siglo. Isinalin niya ang Apology of the Anglican Church mula Latin patungong Ingles. Ayan, naiintindihan lang ba? Okay, mabuti kung gano'n. Ngayon, may mga katanungan ba kayo? Talaga bang wala? Okay. Kung wala, dadako na tayo sa ating gawain. Okay, hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Dito ang unang pangkat at dito ang pangalawang pangkat. Ang gagawin nyo lamang ay isulat sa isang 4 na papel ang mga pangalan ng mga miyembro. Makinig ng maayos. Okay. At may 10 minuto lamang kayo para maghanda sa inyong gawain. Naiintindihan? Okay. Ito, sa unang pangkat, ang gagawin nyo lamang ay may iibibigay ako dito, papel na naglalaman ng mga salita at gagawin ninyo ay isasalin lamang ninyo ito sa wikang Ingles ang mga salita. Oo, wikang Tagalog kasi po ito. Tapos ang gagawin nyo ay isasalin ito sa wikang Ingles. Maliwanag. Okay, maliwanag. Ito ang sa unang pangkat. Sa pangalawang pangkat naman, makinig pangalawang pangkat. May ibibigay din ako sa inyong papel. Ang gagawin din ninyo ay naglalaman ng mga salita at puting papel na ito. At isasalin din ninyo ito sa wikang Filipino dahil ang nakasulat dito ay wikang Ingles. Ang gagawin ninyo ay isasalin ninyo ito sa wikang Filipino ang mga salita na nakalagay dito. Naiintindihan lang ba?
Okay, naiintindihan. Ito ang inyong papel. Kunin mo. Okay, ang oras ninyo ay nagsisimula. Meron kayo 10 minuto. Ngunit bago yan, nais kong ipabatid sa inyo na meron tayong pamantayan. Basahin ang sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Nais kong malaman nyo na sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot ay 15% at sapat na kaalaman sa uri ng panitikang isasalin 15% at sapat na kaalaman sa paksang isasalin 10% at linaw na pagbigkas ninyo dito sa harapan ay 10% kabuuan may 5% kayo. Kaya magsimula na kayo sa inyong gawain. Okay, tapos na ang 10 minuto na binigay ko sa inyo. Sa unang pangkat, saan ba ang inyong mga miyembro? Okay, ito. Sa pangalawang pangkat, okay, ito na. Sige, nandito na. Tunghayan natin ang unang pangkat. Ayan, napakagaling ng presentasyon na unang pangkat. Kaya bigyan natin ng 3 palakpak at 3 padyak at sabihin, very good, very good, very good. Ayan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good, very good. Ngayon naman, tunghayan naman natin ang ginawa na pangalawang pangkat. Ayan, napakagaling rin na presentasyon na pangalawang pangkat. Ayan. Kaya, nandito na ang resulta na nakukuha ninyo. Sa unang pangkat, binigyan ko na 48%. Ayan. Palakpakan natin ang unang pangkat. At dito naman sa pangalawang pangkat, binigyan ko na 40%. Ayan. Okay. Nakikita ko na napakagaling ng iyong ginawa dito sa inyong pagsasalin. Kaya nakikita ko talaga na meron kayong natutunan sa araw na ito. At ako'y nagpapasalamat doon. Ngayon, kaya bigyan natin ng masigabong palakpakan ang dalawang pangkat. Yay! Ayan. Ngayon, may mga katanungan pa ba kayo? Wala na? Talaga ba? Kung wala na, ako naman ang magtatanong. Ayan. Okay, sa unang katanungan, tumayo ka, binibining ingreso. Ano ang topiko natin sa hapong ito? Okay, bigyan natin ng 3 palakpak si Binibining Ingreso dahil tama ang kanyang sagot. Ayan, sa pangalawang katanungan. Sa 10 tanyag na tagasalin, sino sa kanila ang isinilang sa England? Yes, Binibining Factolari. Okay, bigyan din natin ng 3 palakpak si Binibining Factolari dahil tama rin ang kanyang sagot. Sa 2, 3, ayan. Sa panghuling katanungan. Bakit mahalagang malaman natin ang mga naging tanyag na tagasalin? Ikaw, Ginoong Lindaya. Ayan, maraming salamat sa iyong sagot, Ginoong Lindayaw. Napakagaling ng iyong sagot, Ginoong Lindayaw. Ayan, bigyan natin sila ng masigabong palakpak. Okay, nakikita ko na marami pala kayong natutunan talaga sa ating talakayan ngayon. Ako'y nagpapasalamat doon. Kaya ngayon, dadako na tayo sa ating magkaroon tayo ng pagtataya. Ayan. Babasahin ko lamang ang mga katanungan. Naintindihan lang ba? Okay.
Panuto, kumuha ng kalahating papel, isulat ang buong pangalan at pitsa ngayon. Lagyan na rin ninyo ng numero na 1 hanggang 10. Nakasunod lamang ba? Mabuti kung ganun. Sa unang katanungan. Unang tagapagsalin sa Ingles ng akdang De Rerum Natura na isinulat sa Latin na ni Lucretius. Sino siya? Pangalawa, isang Pranses ng scholar na dalubhasa sa pagsasalin ng mga klasikong akda mula Griego sa Pranses tulad ng Odyssey at Iliad ni Homer. Pangatlong katanungan. Pinakilala niyang salin ay pagsasalin ng Principles of Philosophy ni René Descartes mula sa French patungo sa Italia. Pang-apat, ika-18 siglo na makata at manunulat ay multilingual at isalin ang wikang Aleman, Pranses at Ingles sa wikang Swedish, kabilang sa ilan sa kanyang mga salin ang tula ni Seth. Ika-5 katanungan. Unang trabaho niya ay pagsasalin sa wikang Ingles ng Ochinin Sermons na isinulat sa Italian ni Bernardino Ochino. Sino siya? Sa 6 hanggang 10, ito ang katanungan. Bakit mahalaga na malaman natin ang mga panyag na tagasalin? Tapos na ba? Ang lahat ng papel ipasa dito sa harapan dahil ako lamang ang magwawasto niya. Pag-ilang ko ng 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nandito na ba lahat ng papel? Kung gayon para sa inyong takdang aralin, magsaliksik tungkol sa balangkas ng banghay ng pagtuturo, isulat sa kwaderno, pag-aralan ninyo ng mabuti sapagkat ito ang bago nating tatalakayin sa susunod nating pagkikita. Maliwanag kung gano'n. Kaya ako'y magpapaalam na dito na lamang po nagtatapos ang ating talakayan sa hapong ito. Sa ulitin, magandang hapon at maraming salamat.